LA Tenorio, free agent na at ito nga ang pinagpipiestahan ngayon sa social media, especially sa official page ng Barangay Ginebra. Ilang oras lamang matapos ilabas ng Spin at ilan pang sources ang balitang to. Ang daming nagulat dahil yan lang ang nag-iisang Ironman sa PBA at nakapagbigay pa ng maraming championship sa Ginebra, pero binitawan na nila. Halos kuyunggi na nga ng mga fans yung management, pero relax lang dahil may paliwanag naman ang Ginebra dito. Pero again, depende pa rin yan kay LA kung gusto pa ba niyang maglaro. Pwede nang makuha sa LA Tenorio kasi kahit franchise player ka pa sa Ginebra, pero kasi free agent, kaya pwede na si LA sa ibang teams. Bagamat may ilan pa rin na nagugulat sa balitang to, may iba naman na nagsabing hindi na raw yan bago sa kanila. Gawin na lang nating halimbawa itong paglagay ng Ginebra sa kanilang former big man na si Joe Devan sa free agents list. Bagamat pwede na nga makakuha si Joe, pero nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Joe at ng Ginebra management na hindi siya aalis sa kanilang puder. Bilang kapalit ng mahabang serbisyo sa SMC, nilagay siya sa coaching staff at mentor ng Ginebra rookies. Eksaktong ganun din daw ang gagawin ng Ginebra kay LA, na ilalagay lang siya sa UFA list, pero hindi ibig sabihin na pinamimigay na nila to sa ibang teams. Maliban na lang siguro kung may ibang teams na magka-interest tapos pumayag din si LA. Kung may mutual interest ang bawat grupo, wala namang problema doon kasi nga UFA list with rise to salary pa. Tiningnan namin ang mga possibilities galing sa aming sources tungkol sa posibleng takers nga ni LA, pero wala kaming nakuhang impormasyon. Ibig sabihin, talagang walang ibang nagkaka-interest kay LA. Kung sa bagay, kahit Ironman ng PBA yan, pero sino ba naman ang magkaka-interest sa isang 40-year-old injury prone tapos ang laki pa ng value niya? Kung may kukuha sa kanya, mapapasubo talaga sa laki ng talent fee niya. Tapos hindi naman masyadong magagamit kasi nga may edad tapos injury prone. Ang paglagay kay LA sa UFA list, 100 upang ma-reactivate sa kanilang roster ang isa pa nilang rookie na matagal na nasa bench na si Jason David. Sa LA, parang si Jason Castro din yan. Yung mga tipo na kahit may edad pero legendary pa rin. Ibang klase ang speed at playmaking. Kung hindi lang matakaw sa injuries ang kanilang mga katawan, tiyak makakasabay pa sila sa ibang magagaling na rookie guards. Magandang bagay din yung si LA nasa free agency ngayon dahil mas makapag-focus siya sa Batang Gilas program. Para lang din linawin, hindi mawawala si LA lalo na sa mga duties niya sa Gilas at bilang mentor din ng Ginebra. Magiging parte na rin daw siya ng Ginebra coaching staff. Javi Gomez Deliano, binabana ng anyang KGC at may plano umanong bumalik na naman sa PBA. Tapos si Renz Abando na naman ang nasa anyang KGC nito. Nagkabaliktad silang tadhana. Dahil nga sa ganda ng performance ni Javi sa Terra Firma, kinuha siya ng anyang. Kitang-kita mo laban sa San Miguel nung buo pa ang tinatawag nilang Death 5 din ang jeep na nagpakaba sa San Miguel. Sobrang ganda nga naman ang chemistry nila at yung alam mong may potential talaga maging isang contender team dahil yon kay Stephen Holt. Kaso nasa maling team lang sila kaya hindi umunlad ang pagsasama at nagkawatak-watak. Maraming nasasayangan sa kanilang 5 kasi first time nilang makabuo ng formidable lineup. At ito din ang unang beses na natatalo nilang San Miguel sa quarterfinals. Plus, ito din yung pinakamagandang samahan na nabuo ng Terra Firma franchise. Ngayon nababalik na pala si Javi sa PBA. Pagbalik niya, ibang team na palang mapapasukan pero kulay green pa rin ang uniform. Ang Family's Brand Sardines under Zamboanga Valientes at si Javi ang magiging star player nila dyan kasi sa experience ba naman na meron siya, talagang magagamit niya yan sa PBA at alam na rin ni Javi ang adjustments ng pisikalan dyan. Siguradong din na siya papakawalan ng family at magiging big boost siya dito kahit may magandang lineup din na darating ang family. Si Javi nagkaka-average ng hindi bumababa sa 9 points per game, 3 assists. Hindi lang masyadong ginanahan ng anyang kasi napagtanto nila na medyo kulang pala ang kakayahan niya kumpara kay Renz. Tsaka hindi lang naman si Javi ang former PBA player na babalik. Meron pang 3 players ang hinihintay ng mga mother teams nila para bumalik sa kanilang roster. Panahon na lang magsasabi kung kailan. Sa ngayon, isa nga sa mga options ni Javi ang PBA kahit di naman to ang main league na gusto niya.